Walang mang-aapi sa'yo kung may matibay kang kakampi. Kaya sali na sa kamanggagawa, ang tunay na kasangga ng mga maralita at manggagawa. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang masagana at masayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Waiter na pinatayo at pinagalitan ng 2 oras ng Rainbow member na si Jude Bacalso, nagsalita na sa mapait na karanasan niya kay Jude. Na trauma nga ba ang kawawang waiter? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Matapos nga ang ilang araw na pagiging hindi aktibo ng waiter na si RJ Marcilla dahil sa kahihiyan at trauma na naranasan niya sa LGBTQ na si Jude Bacalso, finally ay nagsalita na siya sa totoong nangyari. Ayon sa kanyang karanasan, ay sinabi niya na na-trauma siya ng sobra at ilang araw siyang balisa dahil sa mga nangyari, lalo na noong kumalat sa social media platforms ang pamamahiya sa kanya ng kanilang customer na pinatayo siya ng 2 oras habang pinapagalitan. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi siya nabash at kinampihan siya ng mga netizens sa pang-aapi sa kanya ng Rainbow member na si Jude Bacalso. Bagamat matipid ang kanyang pahayag, naniniwala ang mga netizens na pinagbawalan itong magbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa kanila ni Jude Bacalso, at ayon pa sa mga nakalap natin na mga impormasyon ay kaibigan pala ni Jude ang may-ari ng restaurant na isang transgender. Ito siguro ang dahilan kung bakit sobrang tipid lang ng sinabi ng waiter na si RJ dahil pinagbawalan siya ng may-ari. Siguro para na rin hindi na lumaki pa ang issue at hindi nabugbugin ng mga masasakit na salita ng mga netizens ang kapwa niya LGBT na si Jude Bacalso. Samantala, marami naman natanggap ng mga papuri at maging ang mga alok sa trabaho mula sa mga taong humanga sa kanyang propesyonalidad at pasensya noong mga panahong yun. Kaya naman maraming kumpanya ang nag-alok sa kanya ng trabaho para tulungan siya dahil sa pinakita niyang pasensya at pagiging propesyonal pagdating sa trabaho at pagpapakita ng respeto sa kapwa sa kabila ng pambabastos sa kanya ni Jude sa maraming tao. Sa kasalukuyan naman, ay patuloy na binabas si Jude Bacalso ng mga netizens, bagamat may mga LGBTQ na mga nagtanggol kay Jude, ay hindi naman natinag ang mga netizens, bagkus ay pinanindigan nila na maling-mali ang ginawa nito sa kawawang waiter. Kayo mga ka-showbiz, kung kayo ang tatanungin dapat nga ba ipatupad ang SOGI bill dito sa Pilipinas o hindi, komento nyo lang sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Sinong tao po ba naman ang hindi matotrauma at mapapahiya sa ganung ginawa sa'yo? Pero mo, 2 oras kang nakatayo dun. Di po ba? Tapos pinapagalitan ka lang, sinisermonan ka lang. Believe din po ako sa waiter na to mga tagapanood sa totoo lang. Napakahusay niya pong magdala. Napakagaling po ng ginawa niya na talagang nanahimik lang siya. Hindi po siya, hindi nag-init ulo niya. Wala po siyang any violent reaction. Basta andun lang po siya nakatayo, nakikinig kahit na deep inside, iniisip mo na ano bang malaking kasalanan ko? Bakit ako napatayo ng ganito? Bakit ako nasesermonan ng ganito? Tapos siyempre, lalo kang matatakot doon. Mahihiya dahil yung nagagalit sa'yo or nagparusa sa'yo, kaibigan pa pala ng may-ari. Siyempre, ang iisipin po ng waiter nun, mga tagapanood, ako baka matanggal na ako. Ito na yung katapusan ng karir ko. Wala na akong trabaho. May kaibigan pala to ng may-ari. Pwede akong ipatanggal. So, mas maganda po yun na para sa akin kung ako yung waiter, total marami naman ang nag-aalok ng mga trabaho sa kanya. Malay mo doon sa paglilipatan yung mga nag-aalok sa kanya ng trabaho gawin siyang regular, 'di ba? Kasi napakahusay po nung pinakita niya na nanatili lang siyang kalmado, 'di ba? Wala po siyang masamang ginawa doon sa nagagalit sa kanya dahil wala naman po talaga siyang ginawang masama. Kaya nga lang po mga tagapanood, ang nakakapagtaka po rito is bakit parang wala man lang action yung kumpanya o yung restaurant na pinagtatrabahuan na tong waiter na to. 'Di ba dapat bigyan niya ng parangal, bigyan niya ng bonus, incentives kasi 'di ba
okay yung ginawa niya, hindi siya nagpadala sa bugso ng damdamin niya. Kahit nakakahiya pong pinagawa sa kanya, pero parang wala po atang ginawa mga tagapanood eh. Diba? Parang pinagbabawalan pa po atang humarap sa kahit sino yung waiter nila at magsalita ng mga ano-ano mga bagay patungkol doon sa nangyari. Well, karapatan nila yan dahil sila yung may-ari ng kumpanya. Kaya nga lang po mga tagapanood, paano naman po yung trauma? Yung kapahiyaan na nangyari po sa waiter, wala po bang gagawin yung kumpanya niya, yung restaurant na ito? So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.